So welcome po sa ating CHAMP service. Okay, tingnan mo nga yung katabi mo, CHAMPs ba yan? Yes! Champion ni Lord! Yes, amen! Wala akong sinabing yun. Sabi ko, CHAMPs, champion. Champion Amen! tayo. Hallelujah, hallelujah. Praise God. So, tayo po yung bukas manalangin. Hallelujah, hallelujah. Oh yes. Oh Lord, we lift your name on high in Yes, our Lord. midst, Lord. We lift your name on high in this place, O Lord Yes, God. Lord. We lift your name on high in our lives, Lord. Amen. Salamat muli, Panginoon Lord, sa oras na ito, sa CHAMP service, O Lord God. Dalangin namin, Panginoon Lord, nakasama ka pa rin namin Amen. hanggang sa oras na ito, Panginoon. Yes, Lord. Kung paano ka pong kumilos kanina umaga, ikaw pa rin yung Diyos na kikilos sa amin, sa aming kalagitnaan sa oras na ito, Panginoon. Amen. Yes, Lord. At dalangin pa rin namin ang patuloy na pagbuhos ng presensya at anointing ng Banal na Santong Espiritu sa buhay ng bawat isa sa lugar nito. Salamat, Panginoon. Narito ako muli, O Lord God. Gamitin mo ako, O Lord, ayon sa plano mo, Yes. ayon sa kalooban mo, Panginoon. For without you, O Lord God, I am nothing. Thank you, Lord, and we give you back all the glory, honor, praises, and adoration that you alone deserve. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Okay, so sino dito yung gusto na anuman ang hingin niya sa Panginoon ipagkakaloob sa amin? Amen. Of course, lahat tayo. Siguro naman yung naghindi dyan. Tignan mo kung nasa tamang lugar ka. Amen. Praise God. So, anuman yung hingin natin sa Panginoon ay mapapa sa atin. Amen. Pero alam na natin, kapag ganyan yung mga pangako ni Lord, merong kaakibat na bakit yung mga ganyan. Amen? Okay, so ang mensahe po ng Panginoon sa atin sa hapong ito ay matatagpuan sa Book of John, chapter 15, verse 16. John 15:16. So, ito po is parang karugtong lang din ng message kanina umaga. Okay, sabi dito sa John chapter 15, verse 16, "You did not choose me, but I chose you." Okay? "And appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, and so that whatever you ask the Father in my name," sabi diyan, He will give you. Amen. So yun na po yun. Ano man daw ang hingin natin. Okay. Sa Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Okay. Ano man ang hingin natin, ibibigay yon ng ating Amang nasa langit. Amen. Hallelujah. Praise God. So, ito yung sabi dito, whatever. Pag sinabing whatever, ano man yun. Ano ba yung pangangailangan mo? Ano yung hinihingi mo? Okay, sabi dito, "And whatever you ask in my name, the Father will give you." So, yan po yung sinasabi kong blank check. Yan po yung blank check. Kasi sabi, anuman eh. Ang ibig sabihin, anuman ang hingin mo, walang limitasyon yan. Amen. Sabihin mo lang lahat, ano yung gusto mo, ano yung hinihingi mo. So it is, kumbaga, ito yung sinasabi ko na parang blank check. Okay, we are considering this as a blank check. Nakakita na ba kayo ng blank check? Yes. Yes, blank check na ano ha, yung may pirma na ha. Siyempre maraming blank check dyan, walang pirma. Ibig sabihin, talbog yun. Hindi yun tatanggapin ng bangko. Dapat ang blank check, meron na dong signatory. Amen? May nakapirma na doon. Isusulat mo na lang kung magkano yung gusto mong amount. Just imagine that. Isusulat mo na lang. Siguro, kulang yung space doon, siguro ang daming 0 na doon hanggang sa hindi. Pero yun yung sinasabi dito na whatever you ask in my name, my Father will give it to you. So ibig sabihin yan, walang limitasyon yan. Ano man yan, anong klase man yan, gusto mo. Okay? Pag hiningi mo sa ating Panginoong Jesus, ibibigay yun ng ating Ama nasa langit. Okay? Pero, ito na yung sabi ko, may pero, bago ang pangakong ito ng ating Panginoong Hesus sa atin, may sinabi pa siya. Okay? Bago yan, may sinabi pa siya dun sa nauna dun sa verse. Okay? Ano yung sinabi doon? Okay, sa Tagalog na lang para maintindihan natin. Mas mainam.
bago yung sinabi niya na I will give you, ang sabi niya dito, hindi kayo ang pumili sa akin. So, hindi tayo yung pumili sa Panginoon. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang, okay, sabi dito, upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Amen. So, mapangyayari lang yung pangako. Okay? Yung pangako ng Panginoong Jesus, doon sa verse na binasa natin, kung gagawin natin yung sinabi niya sa kanyang salita. Okay, pag tayo daw ay humayo, namunga, at manatili ang ating bunga, ang sumunod doon, anong sabi? Anuman ang hingin ninyo sa pangalan ko, ipagkakaloob ng aking Ama na nasa langit. Yun ang sabi niya. Amen? Amen. Okay, it's a matter of obedience. Kapag sinunod natin yon, mapapasa atin yung blank check. Amen. Oh, amen. Praise God. Hallelujah. Okay. So, it is a matter of obedience. Kapag ginawa natin yun, kapag sinunod natin yun. Amen? Okay, sabi na naman sa John 14:15, if you love me, you will obey. If you love me, you will obey my commandments. Ito, nasa obedience na naman tayo. Amen? Obedience na naman. So, lagi tayong pinapaalalahanan ng Panginoon tungkol sa pagsunod. So, ang tunay daw po na nagmamahal sa Panginoon ay sinusunod lahat ng mga utos niya. Sinusunod, okay, ang lahat ng sinasabi niya. Okay, hindi lang ito yung, hindi lang hanggang bibig na sinasabi natin na, I love you, Lord. Lord, I love you. Okay, pero hindi naman natin sinusunod yung utos niya. Or mas marami pa yung hindi natin sinusunod sa sinusunod natin. Okay? So magbibigay lang ako ng mga ilang example na dapat natin sundin na ito yung mga command sa atin ng Panginoon na dapat natin sundin. Ilan lang ito. Doon na lang sa 10 Commandments, di ba? Okay, nung naging topic nga natin to sa talakayan ba yun or sa prayer meeting natin. Okay, doon lang sa 10, doon sa 10 Commandments. Okay, may mga hindi tayo nasusunod doon. Hindi natin nasusunod yung 10 Commandments. Okay, ang halimbawa dyan, yung wives, Submit to your husbands. amen. And wives, submit to your husband. Ngayon, baliktad na. Husband, submit to your wives. Okay, ano pa? Sabi doon, children, obey your parents. Ngayon, baliktad na. Parents, obey your children. Praise God, hallelujah. So, dito pa lang sa dalawang na ito, okay, I pray na walang sablay sa atin dito. Amen? At yung pangatlo, ano pa yung sabi ng Panginoon, ano yung kinukuman niya sa atin? Give your tithes into my storehouse. Isa rin yan. Okay? So, ito yung sinasabi natin na kapag sinusunod natin yung mga sinasabi ng Panginoon, okay, mapapasa atin, mararanasan natin yung pagbuhos ng mga biyaya at pagpapala ng Panginoon. Amen? Because the pathways of obedience is always the pathways, okay, is always the pathways of God's blessings. Amen? Ito yung dapat na, yung sinasabi natin na there is always blessings in obedience. Amen. So, dapat ang nilalakaran natin, yun nga yung sabi ko, the pathways to God's blessings is obedience. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Pag sinunod natin yan, okay, kapag nag-obey tayo sa mga pinagagawa sa atin ng Panginoon, whatever we ask, okay, in the name of Jesus, the Father, our Father will give it to us. Amen. Hallelujah. Kung, yun nga yung sabi ko, kung tayo ay hahayo, tayo ay mamumunga, at yung mga bunga natin mananatili. Amen. So may tatlong bagay tayo na dapat sundin para makamtan natin, maranasan natin yung pangakong ito ng Panginoon. Ito yung sinasabi kong blank check. Okay? Whatever you ask, ano na yan? Huwag mo nang limitahan dahil unlimited ito. Amen? So, number 1, ano yung dapat natin gawin? Humayo. Amen. So, ito po yung ating great, ano na to? Yung Great Commission natin. Okay, Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Okay, dapat alam na natin to. Ano yung Matthew 28, 19 to 20? Okay?
Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. And lo, I am with you always until the end of the ages. Amen. So yun po, pag sinunod natin yan, okay, makakamtan natin. So isa pa lang yan, tatlo yung sinasabi dito sa verse na binasa natin. Okay? So, this is a command for us to obey. At hindi lang ito pang pastor, hindi lang ito pang leaders. Ang sabi diyan, go and make disciples. Walang sinabi diyan. Ibig sabihin ito, tayong lahat. Amen? We have to win soul and make disciples. Amen? Ito yung gawain. Ito yung layunin ng ating Panginoon na inuutos sa atin na dapat nating sundin. Amen? Ang ipahayag, ibahagi, ipangalat ang salita ng Diyos sa lahat ng dako ng mundo. Amen. Hallelujah. Praise God. So, nabanggit na rin yung kaninang umaga. Amen. So, sinabi rin dito sa Acts chapter 1 verse 8. Okay, nasabi niyan, but, sabi niya dito, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses, telling people about me everywhere. Okay, sasamahan tayo. Yung kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu, sa atin po yun. Amen. Kaya sabi kayo ng umaga, na wala na tayong dapat ikatakot. Dahil we are already fully equipped. Okay. Ang Panginoon na rin ang maglalagay ng mga sasabihin natin sa ating mga bibig. At ganoon din ang Holy Spirit. Siya nang magsasalita. In times na hindi na natin alam ang sasabihin natin, the Holy Spirit will take over. Amen. At ito na naman yung sinabi, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. When the Holy Spirit. So ito naman, ulitin ko, dapat lagi tayong puspos ng Banal na Santong Espiritu. Amen? Okay, at sa paghahayag ng salita ng Diyos, 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word in season and out of season. Amen. Nabanggit na rin niya kayo ng umaga. So, napapanahon man o hindi napapanahon, tayo ay dapat laging handa. Amen. Amen. No excuses. Amen. Amen. Hallelujah. Preach the word. Be persistent whether it is favorable or not favorable. Amen. Okay. So, yun yung number 1. Humayo. Okay. To evangelize. And number 2, ito yung mamunga. Okay, mamunga, to bear fruits. Amen. Okay, to bear fruits. Okay, sabi sa John chapter 15 verse 5. I am the vine. Okay, ang nagsasalita po dito ang ating Panginoong Jesus. I am the vine, you are the branches. Tayo po, yung mga sanga. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Amen. Amen. Praise God. Okay. So, sa Tagalog, sabi niya dito, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang mamumunga ng sagana. Hindi lang to yung fruits na iilan lang. Mamumunga ng sagana. Amen? Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. So yan po, ikinumpara na po ng ating Panginoong Jesus na siya yung puno ng ubas, tayo yung branch. Pag sinabi kasing branch, nakakonect po yan sa puno. Kaya dapat connected din po tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen. Hindi po dapat tayo nag-disconnect. Amen. Panatilihin natin na konektado tayo sa Kanya. Amen? Amen. So, napakasimple po. We must abide in Jesus. Amen. Amen? We must abide to bear fruit. Nakakita na ba kayo ng sanga na namunga na nakahiwalay sa puno? Wala. Dapat naka-attach tayo. Naka-connect tayo sa puno para mamunga tayo. Amen? And to abide in Jesus, we must be obedient to His teaching. Amen? Dapat sumusunod din tayo sa mga salita niya, sa mga ipinag-uutos niya. At ang pagsunod, it requires action. Yes, Lord, susunod ako. Yes, Lord, susunod ako. Yes, Lord, gagawin ko. Pero hindi naman tayo umaaksyon. Okay? Kaya masabi sa James chapter 1 verse 22,
we are not just doers. We are not just hearers, but doers of His word. Amen. Hallelujah. Okay, hindi lang yung nakikinig tayo. Okay, dapat isinasagawa natin. We must do it. What the Word of God is saying, or what the Word of God says to us. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. So, sabi pa dito, as a disciples of Christ, we must stay firmly connected to Him to remain spiritually productive. Okay, dapat nakakonekta tayo para mamunga tayo spiritually. Amen. Yung bunga, ito po yung mga disciples natin, yung successful life natin, alam yung mga fruit yan eh. Yung we are successfully fruitful kapag nakikita sa atin na nagtatagumpay tayo, lumalago tayo spiritually. Amen? Yung bunga. Okay, ang sinasabi kasi yung bunga dito, ito yung mga na nagdi-disciples natin. Those are fruits. Fruits that will last. Okay? So mamaya tatalakayin natin yun kasi nandito pa lang tayo sa to bear fruits. Okay? Para mamunga tayo. Okay? Anong gagawin natin? We stay connected. Amen? Hallelujah. Praise God. Amen. So, alam nyo, kapag hindi kasi tayo connected, alam nyo, ito na lang, kapag nakakita kayo ng isang puno na nabali yung sanga, so ibig sabihin pag nabali yung hindi na yung connected, anong nangyayari sa sanga? Natutuyot. Okay? Natutuyot. Namamatay na. Okay? So, kapag tayo, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, okay? Kapag hindi natin ginagawa yung Joshua 1:8, kapag tayo, okay, bihirang manalangin o hindi nananalangin, okay, sinabi yan sa 1 Thessalonians 5, chapter 5, verse 16 to 17, we have to pray without ceasing. Kapag hindi po natin ginagawa yan, at kung tayo ay namumuhay ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon, okay, as what 1 Peter chapter 3, verse 12, para tayong tuyot na sanga. Hindi tayo nakakonekta sa puno. So yan po yung mangyayari sa atin. If we are lack of prayers, okay, madadry tayo spiritually. Okay? Kapag hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, okay, madadry tayo spiritually. At kapag namumuhay pa rin tayo na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, okay, para tayo sanga na nahiwalay sa puno. Amen? Kaya panatilihin po natin na nakakulit tayo sa main source. Okay? Doon sa puno. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya yung sabi ko, if we are, kapag itong mga sinabi ko sa inyo, na hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi tayo nananalangin, nabubuhay pa rin tayo ng ayon sa kita ng ating laman, wala tayong ipinagkaiba sa putol na sanga na hiwalay sa puno. Amen. Praise God. Hallelujah. So, yun yung pangalawa. Yung una, humayo. Pangalawa, mamunga, bear much fruit. At yung pangatlo, manatili ang ating bunga. Fruit that will last. Amen? So, ito nga yung fruit is a metaphor for a successful life. Okay? Successful and productive life. Yan po yung dapat ganyan tayo. If we are connected to the vine, we will bear much fruit. Amen? At visible sa atin ito, kitang-kita po ito sa atin. Amen. Na kung tayo yung we are successful in our Christian life, okay, lumalago tayo spiritually, amen, nakikita po sa atin yan. Amen. Praise God. Okay, kaya dapat naisin natin lagi na mapuspos po tayo ng banal na Santong Espiritu. Let the empowerment of the Holy Spirit be upon us. The manifestations of the fruit of the Holy Spirit be seen in us. Amen? Amen. Amen. So sabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, okay, ang nagsasalita po dito is si Paul. Sabi niya dito, be imitators of me as I imitate Christ. Amen. Hallelujah. So kasi alam niyo kaya sinasabi ni Paul yan, dapat natutularan si Paul. Kasi you know what? What kind of leaders we are is the kind of disciples we produce. Amen. Anong klaseng leader tayo? Ganun din po yung disciples na mapuproduce natin.
Amen. So, tayong mga leader dapat maging model tayo. Tinutularan tayo, ginagaya tayo. Amen. Kasi alam nyo, sa atin sila nakatingin. Yung mga disciples natin, tayong mga leaders ang tinitignan nila. Tayo ang sinusundan nila. Amen. Kaya kung hindi tayo naka-attach sa puno, if we are not connected with our Lord Jesus Christ, so anong klaseng leader tayo? Wala pa naman akong nakitang leader dito sa atin na, okay, na dry spiritually, na hindi sumusunod. Amen. So I praise God, I thank God, lahat ng mga leader dito, they are perfectly connected in the main source. Okay? Sa puno. Amen. Sa vine. Amen. So palakpakan natin ang sarili natin, being chosen and being called na leader dito sa Jesus Christ Saves Global Outreach. So yan po yung tatlong bagay na dapat natin gawin. Okay? Para lahat ng hingin natin. So ano yung tatlong bagay na yon? Pumayo, mamunga, at manatili ang ating bunga. Yan po yung susi sa blank check. Amen. Hallelujah, praise God. So, sino dito, nasa kanya yung tatlong yan? Pag nasa iyo yung tatlong yan, amen, you have the blank check. Okay, yung blank check na yan, whatever you pray, whatever you ask, ipagkakaloob yan ng Panginoon. Na kanya namang nasa langit. In the name of Jesus. Na gagamitin natin. Sa pangalan ko, sabi ng Panginoong Jesus, lahat ng hingin ninyo sa pangalan ko, amen, ay ibibigay ng aking amang nasa langit. So yan lang po, tatlo lang yung susi para sa blank check. Okay? Kapag itong tatlo na to, nagagawa natin, okay, umpisahan mo nang humingi. Amen. Ano man yan? Anong klase man yan? Okay? Yung mga klase na hinihingi natin na makapagbibigay tungkol sa Panginoon. Amen. Hallelujah. At saka yung alam natin na naka-inline sa mga promise ng Panginoon. Amen. Baka mamaya, ay lahat daw nangingin. Mag-iisip ka na dyan, no? Kung ano yung mga gusto mong hingin, di ba? Amen? So, ito dapat naka-inline din sa mga pangako ng Panginoon sa atin. Amen? Okay, kaya kapag nagawa natin yung tatlo na yan, ito na yung sinasabi ko sa inyo. You have the blank check. Amen? Amen. Hallelujah. Umpisahan na ninyo. Ano ba yan? Isulat na ninyo kung ano yung mga isusulat nyo sa blank check na yan. Amen? Hallelujah. Pero minsan kasi may mga bagay kaya hindi natin nagagawa. Amen? May mga bagay na humahadlang. Okay? Kung ano man yung mga bagay na yon na alam natin na bakit hindi natin nagagawang humayo, hindi natin nagagawang mamunga, hindi natin nagagawa na yung mga bunga natin, may bunga man tayo, hindi nananatili. Okay? Kung napapansin ninyo, yung mga first, second, third, fourth timer natin, meron bang nanatili? Asaan sila? Yes, hindi tayo nawawalan halos every Sunday. Amen? Nagre-recognize tayo. Natuwan-tuwa tayo. Meron tayong first time na tuwan-tuwa tayo. Pero nasaan sila? Nanatili ba sila? Okay? So ito yung may mga ablang din na bakit hindi natin nagagawa ito. Amen? Hallelujah. So alam nyo kung bakit na hindi natin nagagawa itong tatlo na to? Okay? Hindi tayo nakapokus sa ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Saan tayo nakapokus? Sa ibang bagay. Ibang bagay ang pinagpokusan natin. Nakapokus tayo doon instead na mag-focus tayo doon sa plano, sa layunin, o sa ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Saan tayo nakapokus? Problema sa pamilya, problema sa kaperahan, okay? Problema sa love life. Sino dito may problema sa love life? Okay? Diyan tayo nakapokus. Amen? Okay, so yan kasi, kung baga parang nag-divert yung isip natin. So, imbes na iisa lang, yung nakapokus lang tayo sa ipinagagawa sa atin, pero mas marami yung naka-out of focus tayo. Okay? Minsan, okay, yung mga payat, problema nilang tumaba. Yung mataba, problema pumayat. Yung pulot na buhok. Yung walang asawa, problemang magkaasawa. Nung nagkaasawa, problema yung asawa. So doon tayo nakapokus, kaya na-out of focus tayo. Amen? So sabi ko nga, sinabi ko rin kayo ng umaga, let us fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Kasi ganito na, if we focus on our problem,
maa-out of focus tayo sa goal natin. Pero kapag nakafocus tayo sa goal natin, maa-out of focus tayo sa mga problema natin. Amen. Tama? Amen. Okay? So whatever situation we have, lahat naman tayo, di ba? May mga sitwasyon tayo, may mga issues tayo, marami tayong mga challenges, maraming trials. Amen? So wag po tayong mag-focus dyan. Kasi natural na yan eh. Amen. Pero tignan ninyo, hindi na ninyo mabilang yung mga problema na yan, pero napagtagumpayan natin. Di ba? Ibig lang sabihin nito, nakakalakad tayo sa mga plano at layunin ng Panginoon sa atin. Amen. Ang isa pa dyan, bakit nandito pa rin tayo? Hindi tayo nag-give up. Hindi natin sinusukuan. Amen? So kung ano man yan, mga sitwasyon na yan, umalis ka dyan kapag huwag kang manatili dyan. Amen? Dahil may magandang plano si Lord. Amen. Sa bawat isa sa atin. Amen? Huwag tayong mag-focus dyan. Okay? Hindi natin makakamtan yung blank check kapag dyan tayo nakafocus. Kapag yaan yung dinidili natin, yan yung minimitate natin. Kaya nga sabi ko if we focus on the problem, out of focus tayo sa goal. Pag nakafocus tayo sa goal, ma-out of focus tayo sa mga sitwasyon. Amen. Makikita mo na lang yung mga problema na yan, tinapos na ni Lord. Yes. Amen. Praise Yes. God. Hallelujah. So rise up, get up, okay? Don't give up, okay? Amen. Para ma-receive natin yung blank check, yung pangako ng Panginoon, yung mga pangako niya. Amen. Amen. Okay, dahil ang mga, yung mga humahawak ko yung pinanghahawakan yung mga pangako ng Panginoon, ang lahat ng nananalig sa Panginoon, okay, ang lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, ang lahat ng hingin mo, okay, lahat ng hingin mo sa ating amang nasa langit, ipagkakaloob niya. Amen. Tayo'y magiging tagumpay. Amen. Lahat yan pagkatagumpayan natin. Amen. Amen. Ang lahat ng naisip natin, nahingin sa ating Panginoong Yesus, ipagkakaloob niya. Amen. So, tayo ito ba yung lahat at ideklara natin na tayo'y tagumpay. Amen. Hallelujah. So, sino dito yung may blank check? Amen. Hallelujah. Gawin nyo lang yung tatlo na yun. Whatever you ask. Amen. In my Father's name. In my name, and my Father will give it to you. Amen. Tatlo lang. And ask whatever.